Dota o Defense of the Ancients, ang online computer game na may kung ilang taon nang kinahuhumalingan ng maraming kabataan na siya ring ikinasisira ng kanilang mga buhay, pati na ng kanilang mga relasyon. Naghahanda na para sa kanyang graveyard shift ang 23 anyos na si Bon. Kahit pa nagbabanta si Bagyong Marce, hinding-hindi raw siya a-absent. Pagdating sa kanyang cubicle, agad itong naging abala. Abala sa pakikipagbakbakan sa computer game na Defense of the Ancient o Dota. Hindi po ako makatulog kapag di po ako nakakalaro. May insomnia din po kasi ako. Parang isip din po ako ng isip. Hindi po ako makatulog. Parang mampantok din po. Hindi bababa sa 7 oras ang iginugugol ni Bon araw-araw sa pagdodota. Dahil sa paglalaro, madalas daw siyang nalilipasan ng gutom, kung hindi man sa harap ng computer na siya kumakain. Bukod sa 25 pesos kada oras na computer rental, umaabot din sa 500 to 700 pesos kada linggo ang ipinupusta niya sa kanyang mga kalaro ng Dota. Masaya pong laruin. Kasi po, strategy po, team play po. Dahil dito, high school lang ang kanyang natapos at wala pa rin siya ngayong trabaho. Kaya naman ang nanay niyang si Olive, araw-araw siyang sinisermonan. Araw-araw na lang ba ganyan ka? Hindi ka natitino? Tumatanda ka na, hindi ka na bata. Hindi lang luwan dugo ang inaabot ko dyan. Sobra. Alas lahat ng santo, tinatawag ko na para magbago. Din, walang pagbabago. Taong 2003, unang sumikat ang larong Dota sa Pilipinas. Isa itong online multiplayer video game kung saan kinakailangang depensahan ng player ang kanyang teritoryo at gibain ang mga kalaban. Yung Dota, para siyang sport, may factor na social. In a sense na yung mga kaibigan mo, pwede mo makasama, tapos pwede kayo maglaro 5-on-5. Merong dalawang factor kung bakit sila mabenta. So yung una, yung storytelling o yung literary aspect. Ibig sabihin, may mga tauhan, may environment, merong conflict na sinusundan. So isa yun sa pwedeng hatak. Pero dahil sa pagkahilig ng karamihan sa Dota, dumarami rin ang negatibong epekto nito. At di umano, pati mga relasyon ng mga magkasintahan nasira ng Dota. Si Aiki, aminadong minsan nang nasawi sa pag-ibig. Ang third party sa 3 taon pa man din nilang relasyon ng kanyang girlfriend. Hindi babae o paglalaro niya ng apoy, kundi ng Dota. Nung natuto ako mag-Dota, natututo rin ako magsinungaling sa kanya. Kasi madalas na nag-aaway kasi kami because nag-focus na yung time ko na naaagaw yung attention ko sa kanya dahil sa pagdodota. So, merong mga time na mas marami akong oras sa paglalaro kaysa sa pakikipagkita sa kanya. Dahil sa sinapit ng kanyang love life, si Aiki nakapag-compose ng kanta na pinamagatang Dota versus GF o girlfriend. Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF. And then dumating na po sa punto na pinapili niya ako kung Dota ba o siya. Anong pipiliin mo? Dota o ako? Anong mas gusto mo? Kapag kasama ka, yan ang nasa isip. Defense of the Ancient, tayo na mag-Dota, umulan o bumagyo. Kahit nakabota, tawagin na ang tropa, let's start the countdown. Everybody push, get ready for gangbang. Go tiny stand, pakitos yan, pagkatapos niyan,
tayo na mag-Roshan. Nice strategy, para bang Mineski and skills are tight. Para bang si Aiki, destroy the last tower. Panalo ang kuhain, basagin na natin ang puno ng mulawin. Good game, maybe next time sir. Imba, sorry guys, GG na sir. Base sa linya ng kanta, napapabayaan na ng lalaki ang kanyang girlfriend dahil sa pagdodota. Kaya pinapipili na ng babae ang kanyang boyfriend kung ano ang mas mahalaga, Dota o ako. Sa'yo, ano mahalaga, mahal mo ba ako talaga? Si Peter, isang propesor, ang producer ng album. Todo raw ang naging suporta niya sa pag-promote ng awiting ito. Ganito rin daw kasi halos ang pinagdaanan ng kaibigan niyang artista na hindi na lang muna namin papangalanan. Meron akong kaibigan na celebrity na mahal na mahal niya yung boy. Tapos hindi siya sigurado doon sa boy kasi yung boy na nalulong doon sa larong Dota. Kaya ang ginawa ng friend ko na yon, umalis siya na walang paalam doon sa boyfriend niya, ng ibang bansa siya. 2010, unang inirelease ang kantang ito at sa YouTube, umabot na ng 15 million views and counting. At ngayon, ili-level up na raw ang kanta. Gagawing may pagka-R&B o rhythm and blues ang ilang bahagi nito. At happy ending na rin kung saan girlfriend ang pipiliin ng lalaki kaysa sa Dota. Si Dota, napakaraming oras sa akin. At ikaw, parang wala lang. Oo, mahal mo nga ako. Pero di mo naman naiintindihan kung ba talaga ang Dota para sa akin. Dahil ka na lang nagagalit. Dahil ka na lang nagtatampo. After ko naman maglaro, sa'yo pa rin naman umiikot ang buhay ko. Huwag mo na akong papiliin pa. Dahil isa pa lang ikaw naman talaga. At ako'y nangangako na ginauulit pa. Ako'y magre-retire na sa Dota. At mula ngayon, hindi ko na ipaparamdam pa. Nakahati mo sa akin ang Dota. Dahil alam mo yan, mas mahal kita kesa sa Dota. Sa kantang ito, relate daw ang 18 anyos na si Ruel. Dahil kasi sa Dota, nalamatan ang higit sa isang taong relasyon nila ng kanyang girlfriend na si Mariela. Madalas daw kasi niya itong pinaghihintay mula 2 hanggang 3 oras dahil lang abala siya sa pagdodota. Sa katunayan nito lamang Hulyo, pinaghintay na naman ni Ruel si Mariela sa araw mismo ng kanilang first anniversary. Biglaan din po yung pustahan ng mga sa Dota eh. Tapos sinali po ako. Nawala naman po sa isip ko kasi yung cellphone ko po lobat na. Ang huli pong usap namin, magkikita kami sa market. Doon na lang po. Tapos ayun po, pagdating ko, galit na galit. Dahil dito, 2 buwan nang hindi nagpaparamdam si Mariela kay Ruel. Pero para mapatunayan ni Ruel sa dating kasintahan na nagbago na siya, binabawasan na raw niya ang paglalaro ng Dota. Higit sa lahat, gusto raw niyang makipagbalikan at humingi ng tawad kay Mariela. Ibibigay ko lang po sa kanya yung atensyon ko, hindi na ako magdodota. Kapag nagyaya ang mga kaibigan ko, sabihin ko, hindi na ako pwede. Kahit po magalit sila, kakayanin para hindi na magalit, para hindi na maulit. Balak niya itong haranahin. Kasama ang mismong banda na kumanta ng Dota o Ako, ang Bloodlines. Walang kamalay-malay si Mariela. Inabangan ang kanyang pag-uwi. Kakontsaba ang nirentahang jeep na ito kung saan siya sumakay. Biglang pinatugtog ang awiting Dota o Ako. Walang kamalay-malay si Mariela. Sumabay pa nga siya sa kanta. Nung mga sandaling yon, si Ruel kasama ang banda. Kabadong naghihintay sa hihintuan ng jeep. Maya-maya lang,
biglang umulan. Mukhang mapupurnada ang plano. Baka hindi matuloy eh. Anong hinihiling mo ngayon? Sana tumigil yung ulan. Kaya, para matuloy na. Pagbaba ni Mariela sa jeep, ito ang nag-aabang sa kanya. Piyak! Sorry ha. Kahit na yung gusto mo. Sorry na ha. Tila walang ambon o kahit bagyo na makapipigil kay Roel sa paghingi ng tawad. Hindi ko na gagawin yun. Okay mo. Umiiyak pa. Hindi na ako magdodota. Sa huli, pinatawad ang nobyo. Handa ka pa rin tanggapin. Anong mas gusto mo? Dota o GF? Anong pipiliin mo? Dota o ako? Anong mas gusto mo? Kapag kasama ka, yan ang nasa isip. Bagamat masasabing hindi nalalayo ang buhay ng tao sa mga computer game, kung saan bawat stage pahirap ng pahirap. Tandaang sa pagkahumaling sa anumang laro, baka ang mga tsansa, oportunidad, pati na love life, mag-game over. Ngunit mag-aral munang mabuti para sa kinabukasan mo.